2. It's going to be RSG Philippines laban sa Welcome Falcons to Mobile AP Legends. Bren. This is it, ang laban ni Tanggol at ni Nibor Ayan. para sa ating laban na to. So, interestingly enough, mabilis na makakakuha pala ng jungle detour ng buff si Irad because of that spawn na rin at grabe mga hatakan, mga pagpupok nangyayari doon sa may middle lane. Ito na yung classic na sinasabi nga kanina nila Hans on the panel na classic Faramis, classic Lolita, especially for Ogwen. Pero ito yung classic hatak. Oo, parang mas pinahabang hila ni Diggy. Oo. Nung moment na yon. So, ano naman ngayon, parang more on focus na muna, nagkakasilipan yung mga players natin. And nagbibigay din ng vision. Grabe si Light para sa kanyang mga kakampi. So, paspas. Dito yung mga junglers natin. So, paspasan. The call there was, Irad, kumuha ka na dyan. Kasi nandito agad si Kyle TZ eh. Na alam naman natin, top of the leaderboards, di ba? The one above all. Pero still, kahit si Irad, in-acknowledge niya to, di ba? Nung nagkaroon siya ng rankings pagdating sa mga top junglers here out of the Philippines. Pero kasi kailangan niyang patunayan sa laban na ito na deserve din siya sa spot na yon. Oo, kaya magiging crucial talaga yung magiging rotation dito ng ating dalawang teams. Munti ka na dito si one above all. So, napaka-crucial niyan kasi masisira na agad yung juggling pattern niya. And look at that slow para dito kay Aqua. By the way, bago nangyari yung mga nangyari na to sa may middle lane, napauwi si Kuya ni Bor doon sa may top lane. Kaya mas mataas yung EXP dito ni Flapizzy. So, malaking bagay dito, especially onto the Tanggol serye niya nga, di ba? Siyempre, pag si Tanggol, matapang to eh. At si Nibor ang isa sa gusto na nga lang din paghigantihan. Pero yung Liam po na tatargetan nila dito is going to be the Turtle na maaga na nga lang din maispatan dito si Few. Ay, kamuti ka na si Few nung time na yon. So, mapipigilan nung shield dito ni Ogwen. Pero mapapauwi dito yung Faramis. So, walang added layer of sustainability para sa side ng F-Cup. Pero papasok doon para kay Nibora. Magda-dash away doon si Light with a Shun Bomb. Sino nga ba makakakuha dito ng pagong? First blood para kay KDZ. At siya rin ang makakakuha dito ng Turtle. Many first na naman na makukuha dito for the side of Falcons, AP Bren. But definitely a very good way for them to hold on ng ala din yung sustained damage na bibigyan ni Aqua is to try and eliminate na lang din that Nightmaric spawn as fast as possible. Flicker ay agarang ding nagamit dito, Chantel. Oh, maganda sana yung zone out kanina ng RSG pero yung damage din dito ng hero ni KTZ. Yun ang ibabaw nung moment na yun. So grabe ang aksyon para dito sa ating dalawang teams. Ma-aksyon pero wala masyadong teamfight. So ito yung binabanggit natin, week 2, more on controlled aggression. Yung nakikita natin for teams na yung kanyang mga jungle is mainly an assassin user. Kahit sa mga ex-pro players dito sa MPL, pag nanonood na sa kanila, lagi nila sinasabi yung mga current natin na MPL players ay grabe yung disiplina. Oo. Grabe yung sabihin na natin, pointers to review. Bakit nga pointers to review? Meron silang system na sinusunod eh. Hindi lang more on kills, hindi lang more on pick-off, but also kung paano mo i-convert yung mga kills onto objectives, palitan ng mga jungles. Ayan, ito pala, speaking of may pointers din, may reminder si Kuya. Sabi niya, birthday ko ngayon. So happy birthday pala sa mga nag-birthday ngayong araw. And we see familiar faces ngayon sa ating arena. Very, very familiar faces. Ayan, thank you daw kay Willie GG. Ayan, shoutout sa'yo. At sa mga bees na pumunta, dumayo dito sa Green Sun. And even the Raiders ngayon, supporting RSG Philippines. And Flex, ay, ang ganda naman ng t-shirt ni Kuya. Sino kaya si Casey sa buhay ni Kuya? Sino kaya? Pero ito, shoutout din sa mga nagpapapicture na fans, di ba? Ayan guys, reminder lang din sa magpa-flex ng mga pictures, babaan nyo yung brightness para makita natin. Kasi medyo contrasted siya pag naitutok sa camera. O katulad nun, Ay, wala kami naka-black nakita. screen. Ay, ito, shoutout sa tropa niya na pineflex niya ngayon dito sa MPL. Parang may kamukhang player dati si Hope, si May. Parang ex-pro player, si Sagit, no? Oo, si Sagit. Parang may hawig. Nabanggit, shoutout kay Sagit, no? Shoutout na rin, ayan. At shoutout kay Brigida. Ayan, yan yung, natatandaan ko yan yung road to emergency. Oo.
At syempre, kaila Hans na rin na pineflex ngayon. At pineflex niya rin yung katabi niya. Ayan. Ayun yung magaganda. Uso yung mga ganyan nga. Yan yung meta yata ngayon sa flex eh. Yung katabi mo, iba yung pineflex. Pero yung katabi mo, siya yung pineflex mo. Ikaw na pala mismo. Ayan yung mga tropa nila. Tuwan-tuwa. Oo. Di ba kung gusto nyo makijoin in dito sa fun, ay meron din tayong ginaganap na fancy laban. Yes. Ayan. Sa mga may recent updates tayo or may nag-update tayo weekly kung sino nga ba talaga nangingibabaw pagdating doon. At ayan na, si Coach Ducky. Si Sent. Ayan, shoutout kay Boss Sent. Diba? At eto na nga ang hudyat sa pagbabalik natin dito sa game number 1. Babalik tayo sa istorya ni Nibor at ni Tanggol Flapizi. Pero ito pagtatanggol nila. Oo, si Ogwen na doon ang na-deliver ni Kuya Laita. Meron pang na mangyayari doon. Pero sakit ng mga Ghostbusters at masakit na rin. Dito yung pinaka-spawn ni Aqua. Yung B at D. Kasi Dominator's Descent. Pero kita mo si Kaltizi, susunda si Lord! Ay! Ankle breaker move! Uncle Bray, sasabihin ko sana alley-oop, iba pala yun, halatang hindi nagbabasketball. Pero, ayun, napakagandang pagtakas para dito sa side ng RSG. Definitely, parang sheesh, doon si Kuya Molite. Pero for Falcons AP Bren, parang medyo kakalma muli ang mapa. Pero ang hindi kakalma, of course, is the one above all. Oo, si Kyle TZ. Pero may one din naman dito sa RSG. Oo, si Irad. Si Irad naman. So, ayan, tinan natin kung ano mangyayari bago sa ating turtle. Alam mo, may isang beses nakasabay ko yata si RSG sa service at grabe yung banding nila. Ay, oo. At ang kanilang pinaka-silent mat ay si Kuya Nibora. Tinan natin kung ano mangyayari ngayon. So, yung turtle pupunta sa kamay ni Kati Zia. Si Ogwen walang tatamaan doon. So, disengage. Pulasan muna yung mga players natin. Tinitingnan ko maigi. Ang ganda ng graphics doon sa Lolita. Eh, no? Ramdam na ramdam mo na Numinum Blast. Numinum Blast! Ganun, pag may tumama, mamaya parang gano'n ang pwedeng isigaw. Pero kung sinasabi mo tahimik si Nibor, parang dito hindi siya pwede maging tahimik na lamang eh. Especially na tatawagin nga siya ni Tanggol, di ba? Siguro siya yung tipo ng player na tahimik lang, pero pagka gumalaw, kaya siya tatawagin dito. Nibor, si Tanggol. Ayan na, naku, ginamit na nga doon. Kamunti ka na, so may shadow kill against Super Marco, so mapipilitan na umuwi sa may top lane naman. Parang delikado yata dito si Kosei, pero nandito lang din naman si Light. Ito na, ang ihahatid ko sa'yo, sakto, dinner time daw. At napakakunat ngayon ng mga players para malatrip to Jerusalem. Yun nangyari doon sa may top lane. Merong conceal, mahahabol ba? Isang dipa. Pero yun nga lang, buhay pa rin si Flap TZ. Ang daming nangyari pero walang namatay doon, Chantel. This just means na itong parehong kupunan nito ay sobra yung pag-iingat. Numinum Blast ay medyo magmi-miss out na nga lang din. We could see multiple plays attempted here. Kahit kay Super Marco na pulahan na naman pala ngayon. Oo, kailangan na ni Super Marco ng mushroom dito. Okay din naman andon ng Spear of Destruction pero hindi tutuloy. Dahil nandun na din naman si Ogwen sa baba at saka delikado rin dahil ilalim yun ng tore. And looking at the items na lang din muna bago tayo magkaroon ng kaganapan. Starloom sight agad for Super Marco. Hindi rin naman napagilan dito si Kusei with his corrosion sight indeed. Kaya ramdam natin yung mga attacks niya na nga lang din, malaki din maging epekto if ever man na kumunta sila tumama yung Spear of Destruction niya, yung Superman na hinahanap natin. Oo nga, so eto na naman sa may bottom lane. So si Nibora nandito sa may baba. Super Marco naman para sa side ng FK pa, same with Light. Sasama na rin. Saktong-sakto dito magsuspawn yung ating pagong. So intense, no? Yan ang nangyayari. Parang wala masyadong umaatras, walang pero wala masyadong kills. Oo. Ang dami rin naman nakikita talaga ng magagandang plays, especially na may Lolita nga kasi tayong muling nakita. Pero ito na nga lang din ang kanilang paglalaban-labanan. Nandito yung Spear of Destruction! Napakagandang check ko to, pero nga lang, sa side ng FCAM pa rin, mapupunta yung turtle. Dediretso pa sa pagkakakill dito kay Light. Tatamaan ng Luminum Blast at hindi na makakatakas pa dito si Nibora. Malinis na naman na initiation ng pick-off for Falcons sa AP Brennan naganap doon. 3 straight turtles, by the way, na ang nakukuha dito ng kupunan ng Falcons. And looking at the Inferis handcam, tingnan nyo naman kung gaano kabilis ang kamay talaga dito ni Super Marco. Superb talaga yung nagiging performance nila as of now. 1-4 kill score, Chantel. Pero very interesting for RSG. Hindi pa rin naman totally nagiging dominating agad to for one side lamang. Dahil marami pa rin silang numerous attempts. Wow, marami na nga. Numerous pa. Super, ano na yan, they have plenty of time. They have only of attempts na pwede nilang gawin. Especially, may show na Light pa. Oo, parang ano na yan may mga, may ranking tayo or
sabihin na natin yung mga players na pag sinabi mong Cho, parang nakadikit sa pangalan nila. Oo, naisusulat na talaga yan. Pero kasi ang isa na susulat ngayon is medyo nagkakaroon ng lead talaga dito ang Falcons sa AP Brent pagdating sa bawat lane, especially onto the jungler side na Oo kung nga, saan no? nearing that 6K gold lead or 6K mark na sa total accumulated gold dito sa Calteezy habang dito naman nahihirapan ang RC Philippines. Luminong Blast, tatamaan doon. Si Light halos walang buhay. Ginamit na niya yung Jeet Kondo pero meron pa ng mga Way of the Dragon. Sa Aqua. Si Irad dito masasaktan. Si Ako palang unang aaray. At yun na nga, mapapatay din si Irada dun sa ibaba. 2 members down for the side of RSG. Misto lang ang Falcons sa AP Brent. Sila ngayon yung may task force sumugod ng sumugod. At sa may bandang taas naman. Naku, tinatamaan at habulin. Hindi, ano lang, poke lang. Oo. Parang nga nagparamdam lang si Flap TZ doon kay Kosei na, amen, nandito ako para dumepensa sa top lane. Saka alam niya yun, pag mga Moscow, biglang nawawala, push lang ng push. Pero in this kind of situation, hindi nangyayari yun. 9 minutes na tayo into the game. Pero Falcons AP Brent pa rin ang may hawak ngayon ng steady lead. Goldman yan or third takedown ay check na check sa kanilang listahan at ngayon dadagdag pa ang paunang Lord sa listahan para kay Kyle TZ. Oh, tama ba yung nakita ko? Parang nag-build si Ugo ng Bloodwing. So, added shield din para i-decide ng FCAP. So, sila ito magiging target dito. Hinahabol na tatong players. Pero mahirap nga din naman. Cho nga pala ni Light. So, makunat din dito ang hero na gamit ni Light. So, more on parang timing muna ang inaantay ng FCAP. And speaking of timing, tinan natin kung magiging successful ba to para sa side ng RSG. Napilitan na gamitin yung Netherrealm para maagaw yung purple buff ni Irada. Grabe yung capability talaga ngayon ng Falcons AP Brent. At hindi lang yun, no? Yung pang-de-deny nila ng each and every objective dito sa RSG Philippines. At katulad nga nung sinabi mo kanina, grabe din naman ang pangdiinan at tapang ngayon na ginagawa nila Kyle TZ na kahit ang isang Hayabusa ni Iraday, ngayon lang ako nakita muli na isang Hayabusa na naka-close off yung door niya na hindi siya nakakapaggala-gala masyado. Oo. Feeling ko dito para sa RSG, pwede silang pumugak anytime eh. Parang may taga-split push. Wait lang. Si Iradon ay kamunti ka na. Ginamit niya yung shadow kill niya. Kaya naman, lalapitan na siya doon ni Kyle TZ. Napaka-solid na comms para dito sa FCAP kasi na-timingan nila after nung ulti. Grabe no, swabe lang yung naging galaw ngayon ng Falcons sa AP Bren. The timing and everything, talaga namang nasa side nila. And ngayon, wala pa pong nababasag na torre sa side ng Falcons. Habang dito sa RSG naman, ay tanging mga base or inhibitor turret na lang ang natitira. At hindi sila basta-basta makapagpugak gaming kasi sila ngayon yung talaga namang sinusugod. Nomina Blast, pero mapipilitan doon na gamitin yung Dominator's Crescent. Dito ni Aqua, masisira yung torre sa gitna. Sumalinis na paglalaro para dito sa FCAP na for RSG. Meron na mga items dito si Kosei. Hindi pa naman siya napapatay, so probably more on counter set or pa isa-isa dahil more on pick-off yung hero na kanilang pinili para dito sa game against FCAP. Kaya medyo nag-aantay pa rin talaga sila ng oras dito eh. Time is everything. Kailangan pa rin nilang i-prolong kahit papano. Pero yung next plan of action sana, yung inaantay nga natin, Pugak Gaming, may magi-split push, ay hindi nila masyado nagawa. Kasi sobrang high-level threat talaga dito ni Kyle TZ. Diba? Isang pagpasok niya lang, isang fracture actually. Diba? Enough na to tore down even Irad na may pantakas pa yan na partida with the Shadows. And right now, hindi rin sila makakover ng base with the Cho. Kasi napapansin natin, mabilis ding natutunaw ang isang Cho dito kahit na room yung naging role niya for this round. Pero as long as madedepensahan to ng RSG, napanood natin yung mga ilang laban kanina, pwede mabaliktad dito ng RSG, pero tinan natin kung ano yung mangyayari. So nagamit na rin yung Sentry. Napakaganda ng nasirang inhibitor turret ng FCAP is top lane kasi supposedly dun sana yung pang Pugak Gaming. Oo. So 6 seconds. Ladies and gents, para dito sa ating Lord, the biggest question, magko-contest ba ang Task Force RSG? Gustuhin man nila parang hindi nasasapat ang oras nila para tumakbo na nga lang din dito. Buhay ay hindi karera pero karera ito para sa Falcons sa AP Bren. Kasi minamadali na talaga nila itong laban na ito and as well as parang may lakad pa sila, Chantel. Kasi 12 minutes into the game, straight objectives onto their side. Diba? They want a perfect game na nga ba? At ngayon, yung perfect opportunity kung sakali may mahatak sila, that might be a go na lang din ulit. Pero
Magandang depensa para sa RSG. Oh, kapit lang sa tore. Yan ang pinaka mantra ngayon ng RSG. Kapit sa tore at kapit sa cellphone. Mamaya at magkakaroon na rin sila ng items. But speaking of items, Ayan, mayroon na rin items. Blood Wings dito si Super Marco. So mas pinakunat pa mamaya yung Harit. At kahit pala last season, he's the one above all with the average Lord kills last season, si Kyle TZ. So imagine, nagiging consistent na lang talaga siya. At ngayon, speaking of Kyle TZ, sasama na nga lang din ibang members ng Falcons AP rin sa pagbasag ng inhibitor dito sa may bandang gitna. Buhay pa rin yung Lord Chantel. Makakadepensa pa ba dito ang RSG? Napakagandang depensa para this side na RSG. So si Libor nakapag-build na dito ng kanilang Dominance Ice. So sabihin na natin na pag mas tumagal yung laban, mas mararamdaman na natin yung damage dito para kay Kose. Ala, tingnan mo naman, yung pagsalag doon ni Ogwen, doon sa mga ano ba tawag? Sibat dito ni Kusei. So mabilis na rin na nakikill yung spawn dito ni Aqua at successfully masisira na nga yata ito rin dito sa may baba. Si Nibor na nga magiging target nila at hindi na makakatakas pa kasi nagamit na dito yung kanilang Domino Blast. Pumasok doon with a shadow kill. Si Irad, pero hindi sapat yung damage nila para dumepensa ngayon. Wala nga lang minion wave ang side ng FCAP. RSG lives another day. Pumupuso pa naman ang mga Raiders dito dahil ramdam nila na may pag-asa pa naman. May pang clear wave sila. Wag lang mapipitasan ng isa. Pero speaking of pagpitas, ito na nga na din ang paghuli kay Kusei doon sa pinakalikod si Flag TZ. Medyo napalalim. At nagamit na nga yung Netherrealm para isa sa nang tapusin. Dito mga players ng RSG pero lumalaban pa rin. Ako hindi napapayagan pa dahil Falcons ibibren agad para sa ating game number 1. A dominating game number 1 agad para sa unang matchup natin.